sige lang muna, mag-ipon lang muna ako ng pera Para? para makapaghanap ng trabaho. Kung matulungan ako ng mama, bakit hindi? O sa ibang mga Saan pagkakataon. ba kayo natutulog? Natulog ako sa Araulio, natulog ako sa may Philippine Bible Society, mga safe naman. Anong Natulog. higaan nyo? Pardon. Natulog ako sa Otis, may mga tarima doon. Tarima ang tawag ng tulugan ng mga yagit ng mga kasama ko. Ay, magandang tarima doon. Pero huwag ka lang magpapalaaway ha. Kasama ka sa grupo namin. Inaano ka, ini-incorporate ka ng grupo eh. Pag mabuti ka lang tao, wala kang kasamaan sa puso, wala kang kaaway, kahit saan ka pala matulog, okay. Sa pagbibiyahe ko, sa paglalakad ko, mga kaibigan ang napupuntahan ko. Nakakasalamuha ako, nakikilala ko, hindi mga kaaway. Sabi mo, kumikita ka ng 800 pesos per day, nakakakain ka naman dahil sa feeding, nakaipon ka pa ng 40,000 pesos. Bakit ka umalis sa kalye? Siyempre, hindi naman yan ang gusto ko eh. Siyempre, pag matanda ka na, andyan ka pa rin, pala talaga. At Kailan mo naisip na, George, tama na to. Hindi ito ang buhay para sa'yo. marami ako mga napunta mga journey. Hindi lang ospesyo. Nag-volunteer din ako sa Paco Catholic School. Ihinayar nila ako mag-volunteer sa isang for mentally ill sa Bulacan. Nag-volunteer ako doon. Wala namang sweldo. Pero I'm happy with that. Hindi na ako taong kali that time. Mga 2015 na yun until 2017. Nandun ako sa kanila, tumutulong, mag-alaga ng mga mentally ill. Another experience ulit yun. Hindi na ako nasa kalye, pero iniisip ko pa rin na kung hindi naman ako panghabang buhay dito, balang araw, aalis na naman ako. Ano yung naglagay sa utak mo na hindi ako habang buhay dito sa kalye? Para sa sarili ko lang, hindi ko iniisip na masaya rin dyan na ako kasi masaya. Pero palagi kong iniisip na sana mayroong kumalinga sa akin, balang araw, na bigyan ako ng pagkakataon, maibalik ang digniting nawawala sa akin. Kasi yung dignity, hindi naman yan napupunan ng pagkain lang at ng pera lang Iba yung dignidad sa buhay Yung dignidad sa sarili Yung dignidad na kukuha mo yan sa pagtatrabaho at pagtitiwala ng mga tao. Pag sumikap na rin. At pagsusumikap. Nung mga panahon na yun na nakakakain ka, kumikita ka ng pera, pero natutulog ka sa kalye, pakiramdam mo, walang dignidad. Kulang yung dignidad. Wala walang dignidad. Kasi Rock bottom yan So, pag nasa kali ka, aminin mo man hindi, walang dignidad yon. Wala namang patutunguhan yon. Wala kang future, wala kang kinabukasan, walang tatanggap sa'yo. Wala lahat yan. at kukutsain ka. Pera lang kung meron ka, kung masino ka. Kukutsain ka, minsan mamaliitin ka ng hindi taong kali. So yung diploma mo, hindi mo binitawan yun kasi it's the reminder na Yes. pwede pang magbago buhay ko. Yun nga lang, noong along the way, hindi ko kasi kinuha sa hospisyo yung diploma ko. Sabi ko, safe yan doon. So, noong 2017 na, kailan ko ng diploma na ipapakita, ganyan. Yun nga lang, nung pumunta na kami doon sa hospisyo, na-discard ang records ko, kasama ang ibang mga records na hindi na kailangan. Sabi ko, naku, nandun pa naman lahat. Pati birth certificate ko. Yung birth certificate ng NSO, may record ako doon na original na kinopyahan ng NSO. So, walang magawa. So, zero na naman ako. So, pero okay lang. Sabi ko, hindi naman nawawala ang edukasyon sa sarili. Okay lang, papel lang yan. Balang araw makukuha ko yan. Kailan ka completely nawala na sa kalye? Noong nasa Kalinga na po. Pandemic time na yun From Cabanatuan City to Manila. Nilakad namin yan. 5 days. Pandemic yun Easy, di ba GCQ yung lockdown. After lockdown, siguro pwede nang makakilos-kilos ng konti, pero may face mask pa yun, may face shield pa yun. Nasa Cabanatuan ka kasi nakahanap ka ng trabaho doon. Oo, pero natanggal kami. Natanggal ka? Kasi, So, kinailangan mong bumalik na naman ng Maynila. oo. Wala pa namang biyahe noon. Naglakad ka? Hindi lang naman ako. Meron Oo. kaming mga kasama din na, may isang pamilya
na, na, na alis din doon. Along the way, napunta kami ng Gapan, gabi na, doon kami natulog sa gitna ng kalsada. Tapos along the way, sige, hindi ko na alam ang mga lugar yun eh. Basta 3 days, day 3, nasa Bulacan na kami. Day 5, nandito na kami sa Welcome to Manila, another land of opportunity. Oh my gosh. Dami akong adventure sa buhay. Tapos, kailan mo nakilala yung Kalinga? Nasa Luneta sila. Nagbibigay ng pagkain. Tapos, pipila ng social distancing. Tapos, nagbibigay sila ng ticket. Kung gusto mong pumasok sa Kalinga para baguhin ang buhay mo, nangangalinga talaga sila. ng So, mga nung tao binigyan talaga. ka ng ticket, Abay, kinuha ko na talaga. Siyempre, hindi ko talaga nagpatabi. Another roof in my head na naman to. Another shelter na naman to. Another opportunity. Ang palang araw, mabigyan ako ng pagkakataon. tapos anong pagkakataon yung naibigay sa'yo? Higit pa sa inaasahan ko. Yung ano mayroon ako ngayon, sa tulong yan ng Kalinga. Binigyan ako ng trabaho nila. Inirecommend nila ako sa isang parochial school. Sa ngayon, ngayon ako nagtatrabaho. Regular na ako ngayon to. Wow! Yeah. Regular employee ka Yes. na. Anong trabaho mo? General service. Minsan tulong-tulong sa office, linis-linis. Yun ang iniisip ko na maibalik ang dignidad ko. Meron na akong sweldo, hindi na ako maasa sa iba. May mga benefits ako. Pero liban doon, iniisip ko rin ng mga kasama ko sa kalye na balang araw ay makahanap din sila ng lugar para sa kanila. So, anong pakiramdam mo nung sinabing, George, may trabaho ka na at pagkakatiwalaan ka namin? Natatakot ulit ako. Siyempre, along the way, baka kamali ako. O siyempre, kung hindi ako maging qualified, o ganyan. Pero inisip ko rin, ito rin ang biyaya siguro na ibinigay sa akin ng Panginoon. Nung ginawa ka ng regular employee ng eskwelahan, Natuwa ako. anong pakiramdam nun? Hindi ako makapaniwala. Mamaya, ano lang ito. Tapos mamaya, hindi ito ang ano. Pero natutuwa na ako. Kasi sa ngayon, sa konbenta na ako nakatira. Wala man akong binabayaran. So nakakaipon pa ako lalo. God is good. Hindi ako pinabayaan ng simbahan. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Sinasamahan niya ako sa lahat ng laban. Hindi mo rin kasi pinabayaan ang sarili mo. Hindi ka rin kasi nag-give up. Opo. Hindi mo kinalimutan yung pangarap. Palagi kong binibitawan sa aking sarili paggising ko sa umaga nung nasa kali ako, nasa bewo ako. Kailan yung last day na magiging ganito ako? 7 years? Na-achieve ko na ngayon. Kasama na ako in-interview mo ngayon na so privilege is also an honor. Maging testimony ako ng mga tulad ko na magsumikap sa buhay. At ngayon, ikaw ay nagtuturo na rin sa iba. Oo. Ako ay maging inspirasyon ng mga kasama ko. Ang success na masasabi ko ngayon ay hindi lang para sa aking sarili. Maging halimbawa ako sa mga kasama ko na nasa kalina. Hindi kayo dapat parang habang buhay dyan. Kung mabigyan ng pagkakataon, ang Panginoon nandiyan naman eh. Palaging nakatingin yan. Susuriin ang puso mo, bibigyan ka ng another chance. Meron tayong mga pictures dito. Yan, ako yan. Sino Yun ay mag-aakala na feeding ang- ito? Ano yan? Sa Mother Teresa. Christmas Day yan. 25 talaga yan. Christmas Ang harap Day. niyan ay Manila Cathedral School. Anong ginagawa ninyo dito? Nagpi-feeding. Tapos ang mga madre nagbibigay ng mga regalo. Kumot, tsinelas, damit, o ano man. Tapos, paglabas nyo, may mga groceries pa yan, ibebenta yun nyo yan. Yun ay mga journey ko. Isa sa mga journey ko. Ito? Yan ay nasa Paco Catholic School ako niyan. Nasa school ka na nito. Kagugupit ko lang niyan. Ito. Kagugupit lang din sa inyo. Sa Bulacan. Mayroon akong inalagaang brothers. Sa UST yan. Ito, ikaw ba to? Oo. That is for 3 years. Ganito ang itsura mo. Oo. Sabi ko, hindi ko puputulin ang buhok ko hanggat hindi ako nakakaalis ng kalye. At least, chance man lang. So, humaba na siya ng ganyan.
since 2013 to 2015. Hindi ka magpapaputol ng buhok Oh, dahil hanggat hindi ako naalis dito sa kalye. So, nang mabigyan ako ng pagkakataon ng Paco Catholic School, pinaputol mo na oo, yung nang buhok mo. makapag-volunteer man lang, pinaputol ko yung buhok ko. Sabi ko, it's one step yan. One step forward. Kahit gaano man kaliit ang chance, at least meron. Pag nakikita mo itong litrato na ito, ang payat-payat mo, Yeah. mahaba na yung Oo. buhok, Walang Bak- base-base. walang bis-bis, walang liko-liko. Pag nakikita mo ito ngayon, anong naiisip mo? Nagpapasalamat ako sa kanya. Nagpapasalamat Kasi kung kasi. bumitaw siya at that time, nag-give up na siya, nawala na siya ng pag-asa. It's a butterfly effect. I will not be here with you. I will not be here as a testament to others therapy. So nagpapasalamat ako. Anong mensahe mo sa mga taong nasa kalye? Paulit-ulit kong sasabihin sa kanila, hindi tayo papabayaan ng Diyos sa lahat ng pinagdadaanan natin. Magtiwala lang at manalangin lang palagi. Huwag kakalimutan ang Diyos. Magtiwala sa sarili na balang araw, in your own way, sa tulong na rin ng Panginoon, maalis ka rin dyan. At ano naman ang mensahe mo sa mga taong mapanghusga sa mga taong nakatira sa kalye? Maraming salamat. Kasi hinasgahan niyo ako. Hindi ko naman diniblib yan, hindi ko kinimkim yan. Okay lang, totoo naman ang sinasabi niyo. Hindi naman yan pasinungalingan. Masakit, but truth hurts. Okay lang. Sige lang. Pero balang araw, ang mga nakikita niyo noon ay makakasalamuhan niyo ngayon na hindi na taong kalye. May dignidad na. Yung iba makapag-abroad na, yung iba milyonaryo na. No one knows. Only God knows. Sabi nga nila, walang taong nalulunod dahil nahulog lang siya sa tubig. Ang taong nalulunod ay yung hindi marunong lumangoy at umahon. Pagsubok lang yan. So habang may pag-asa pa, habang may lakas ka, umalis yan sa kalye. Nakakalungkot ito sa Pilipinas, sa Manila, na patuloy ang dumadami ng mga taong kalye. Sa mga maraming kadahilanan, yung iba nasunugan, yung iba pumunta rin dito sa probinsya para magsapalaran. At the end of the day, ang kamalasan at kabiguan ay bahagi ng daan patungo sa tagumpay. Failure is not the end. It's just part of the road to your success. So, huwag mawala ng pag-asa. Habang buhay, may pag-asa. Maniwala sa sarili. And you are an inspiration to all of us. Maraming salamat, George. Thank you, George. Dito, salamat sa iyo, George. Hindi ka bumitaw sa pangarap mo. I'm so proud of you, George. Thank you very much for being such an inspiration. God is good all the time. God is good all the time. Mga kapuso, I'm sure nakakita na po kayo ng mga taong kumakatok sa inyong sasakyan, walang makain, walang matirahan. Imbis na husgahan, intindihin po natin na ang mga taong ito maaaring dumadaan lang sa isang matinding pagsubok. At minsan, ang ating pagkalinga, ang ating tiwala sa kanila, ang mag-aahon sa kanila sa kahirapang kinasasadla kanila ngayon. Buksan ang puso, buksan ang isipan, at laging maging handang makinig sa kwento ng iba. Ako po si Cara David at ito po ang I Listen. Thank you! Rosarias. It's a reminder na hindi ka nag-iisa. Lagi tayong may kasama sa ating lakbay sa buhay. Opo. Thank you. Salamat. Can I hug you? Thank you. Galing mo. Ang galing-galing mo. Thank you, George. Maaalala ko to every time may matinding pagsubok sa aking buhay. Amen. Namagdasan ko lang. Hindi ako pababayaan ng Panginoon.